successful career personnel, what future do you want for Batang Pinoy for the next generation? Well, it is exactly the basic, the grassroots program natin. Diba? Yung Batang Pinoy, palarong pambansa, pupunta sa Asian Games, pupunta sa League Games, pupunta sa National Games. Pero yung Batang Pinoy, grassroots program will not happen without a Batang Pinoy that is well-funded, with a great program, hosted by provinces every year. Then, pag tuloy-tuloy natin yan, maganda ang resulta for Philippine sports. Do you have any plans for those aspiring young athletes na mag-go, magiging successful sa Batang Pinoy? Yeah, syempre. If you notice, we announced, di ba? The first place, LGU gets 5 million. The second place gets 4 million, 3 million, 2 million, 1 million. Para sa atleta nila yan, di ba? Yan po ay para sa sports program ng LGU. Kaya considerable ang amount. Because yung nananalong LGU deserves all the money and the support from the Philippine Sports Commission para matuloy-tuloy nila yung programa nila sa sports. Pero yan o, dapat na monitor yan ng NSAs kasi yan ang kagandahan ng Batang Pinoy. Because ang nagpapatakbo, National Sports Associations. So Batang Pinoy pa lang, nakikita na ng NSAs kung sino yung may potential na umabot sa elite program ng kanilang national training team. Other than the financial incentives, Chairman, do you have any plans of providing them international exposure at their young age? They have to achieve, of course, yung level na kung saan papasok ba sila sa Southeast Asian Games, papasok ba sila sa ASEAN University Games, di ba? Yung laban paangat sa international na tablado, kailangan pakita nila na sa Batang Pinoy, palarong pambansa, sila talaga ang the best. Then, papasok sila sa youth program ng Philippine Sports Commission na i-implement natin by January 2026. Kasi alam po natin, pagdating sa Philippine Sports Commission, puro elite. Binababaho na natin to. By January 2026, the Philippine Sports Commission will have a youth program. So, naka-align po lahat yan sa Batang Pinoy palarong pambansa. Chairman, yung premyo, in cash or in a form of equipment? In cash po yan. In cash? In cash. Last question, Chairman. Yung PNG na counterpart ng Batang Pinoy is parang nasa-shelve. Do you have any update on this? Hindi naman ako masyashare. Delay lang natin kasi tuloy-tuloy yung programa. October na, so Batang Pinoy, pero pag nag-prepare pa tayo sa SEA Games. Ang ginagawa ko kasi namin ngayon, kasama ang DepEd, kasama ang Office of the President, kasama ang Committee on Sports, pinaplot po natin yung grassroots development from age 6 hanggang maging elite athlete. Kailangan 6 years old hanggang 12. Anong paligsahan? From 13 years old to 17 years old, anong paligsahan? From 17, 18 and above, anong paligsahan? Yun ang exciting lang din natin sa 2026. Thank you, Chairman. Sir, in this Batang Pinoy po, ano po yung kumbaga naging improvements po compared sa naging feedback po from last year's Batang Pinoy sa 2026? Well, actually, hindi ko nakita yung Puerto Princesa, no? Pero ito ang improvement rito. Nakita nyo naman how we launched it para maging magandang brand ng Batang Pinoy. Dahil since the 1990s, nandiyan siya, 1998, hindi ako nagkakamali, sa Bacolod. So, ang importante rito is mag-focus ang mga kabataan sa palaro. Hindi sila nagbabother kung may titirahan ba sila, kung may sasakyan ba sila, kung anong pagkain nila. Yan yung coordination natin with the host. Kaya nagpapasalamat ako sa Jensen, talagang pinaghandaan natin nila ito. You know, let us be aware. This is a very, very big Batang Pinoy. Malaki pa sa Olympics ito. Pero alam niyo, minsan kasi ang hirap talagang hindian yung panaginip ng mga bata. Kaya sige, alam natin mahirap, pero sige, we will allow them to participate, we will allow them to play because it is their dream, no, and aspiration. So, the succeeding Batang Pinoys in 2026, 2027, i-identify lang natin yung program na define ayon sa programa ng Philippine Sports Commission. Grassroots program.
Pero nakita ko mga yung medals and trophy design. Yeah. Yung Ito, tignan yung trophy na to. Ito yung mga kahoy na galing sa lumang Rizal Memorial. Yeah. Ayan o. At sinasabi, Red Lawan or Lawagan Youth, source from the historic Rizal Memorial Baseball Stadium in 1934. Kaya napakabigat. Oh. Pero talagang Sir, sino po ang chairman? Sino nag-mold? Sino gumawa? kahoy ito. Yung mismo trophy, sino nag-design or... Hindi ako eh. May kinumit tayo, may kinumission tayo? Meron yan, at tatarmin lang natin. Tapos ayun yung mga medalya na napakaganda rin, di ba? Parang Olympics rin yung medalya. Kaya pansinin nyo, yung level at yung branding ng Batang Pinoy, talagang pinapataas natin. Kasi kailangan maging proud sila eh. Kailangan, habang buhay nang nasa bahay nila yan. Habang buhay nang nasa pagpasok mo ng sala ng bata, nandiyan na yung medal na yan. Until ma-reach nila yung Olympics. Yan ang ano, kaya sabi ko nga po, diba? Ano bang pinag-gagawa ng Philippines? From grassroots to gold, from gold to greatness. It's a beautiful, parang rara, it will inspire the Filipino athletes. Pero yung most medal athlete ng Wala, mga medals na lang po yun. Kasi ang talagang sinusuportahan natin dito, yung LGU. Now, the LGU will distribute this amongst the gold medalists at ano, discarte na po ng LGU. Pero sa akin, alam ko na yung mga LGUs na yan, gagamitin nila ng maganda yan for the development of sports in their locality. Chairman, additional ano? LGU na na-meeting nyo na? Na na-meet nyo na for the sports centers, na yung plano nating Ay, mga... regional, tuloy-tuloy yung yan. Bukas sa Candon ako. Bubuksan natin yung regional training center for archery. Pamaniling Candon, Ilocos Sur. Maniwala ka bang meron na tayong regional training center for archery? Kahapon kausap ko si Vice Governor Manoto. Ang gusto niya, baseball and judo. Diba? Kanina ho, kausap ko yung municipality ng Samar. Gusto nila boxing. So, what is the program of PSC? We are not here to build mega stadiums. We are not here to build mega facilities. We want provinces and LGUs to identify a sport, adapt the sport, coordinate with the NSAs, so that yung program din sa probinsya focus sa kung ano ang hilig ng mga bata. Like in weightlifting, sa Zamboanga. Ang archery, sa Candon. Ang boxing, pumunta sa Bukidnon at Baguio. Yun ang kagandahan po ng regional training center.